Pero kung gusto nyo talaga na mamax talaga yung full potential ng motor nyo, eto na. Eto yung ating mamaw panggilid set. Ayan. Oops, teka, bago ka magpatuloy sa aking video, huwag kalimutang mag-like, comment, subscribe. Guys, sa dami ng nailagay natin sa ating panggilid ay sasabihin ko sa inyo yung mga nilagay natin. At baka ito ay makakatulong sa inyo kapag nais nyong mag-upgrade ng inyong panggilid. So ito guys, meron tayong ginawang listahan dito. So kapag yung timbang mo ay nasa 80 to 85 kilogram ka, eto pwede mo magiging guide sa pag-upgrade mo ng iyong panggilid set. So actually, naisulat natin lahat dito, yung mga nagamit natin, at yung mga iba kasi hindi natin na videohan kaya wala sa video. So ito, nandito sa listahan natin. So 2,800 km yung ating odometer noon ay nagpalinis tayo at sinabay natin nagpalit ng ating flyball and center spring. So bali ito yung unang setup natin. Ito yung number 1. Ayan. So number 1 natin, stock pulley, stock spring, so flyball only. So nagtry tayo ng straight 13 grams. So itong flyball na to, nakakapag top speed tayo ng 105 to 109 kph. So para sa akin guys yung arangkada niya medyo hindi okay. Actually ramdam mo din naman pero hindi ganun kalakas, unlike sa mga naka center spring kasi ramdam mo talaga yung piga mo. Pero dito sa ating stock na center spring, ramdam mo siya sa gitna at dulo. As in maganda talaga yung ano niya, yung gitna tsaka dulo, and hindi ka mabibitin nito. So ito, sinasuggest ko to sa mga gustong magtipid ng upgrade nila, na gusto ko agad nila makuha yung 109 kph. Kaya pa to, pero syempre nakadepende lang sa driver. Kaya pang mag 110 to guys, kaso nga lang nakadepende pa rin sa rider yan. Kasi nung unang test natin nun, medyo mabigat kasi tayo almost nasa 85 kilos tayo noon. Ngayon kasi habang nagsiset tayo ng panggilid natin, bumababa at bumababa tayo. So ngayon nasa 80 kilos na tayo ngayon. Kaya eto, yung ginawa ko ngayon na baseline ng ating timbang ay nasa 80 to 85 kilos dapat yung rider para makuha niya yung ganitong top speed. So ito is ano to, bali nakadepende lang dun sa na-encounter natin dito sa ating panggilid. So pwede yung pag-basean ito para hindi na kayo maguluhan pa sa pag-upgrade ng inyong CVT set. So ito guys, masasabi ko lang dito ay gitna dulo kapag magbababa kayo ng flyball nyo. Kasi kapag stock spring yan, ramdam mo kasi talaga arangkada medyo okay na rin para sa akin kapag hinahanap mo naman sa isang motor hindi performance, gusto mo lang naman ay gagamitin pang daily para medyo may konting power pa rin yung gitna mo, pwede ka magbaba ng flyball. So ito straight 13 yan. Then ito yung pangalawang upgrade natin. Ito yung nabidyohan natin guys. So nag-upgrade tayo dito ng 1K center spring. So dito guys ay stock pulley tayo. Ito stock pulley yan, and stock clutch spring. So bali center spring lang yung nilagyan natin, and center spring. Then straight 13 yung ating flyball guys, straight 13. So dito ramdam natin yung arangkada at gitna. So ito yung top speed natin kasi malakas talaga sa arangkada to Tapos center spring, ito yung top speed natin, 1K center spring, 104 kph to 107. So naglalaro dito sa 107 pero dito siya nag-average sa 104. Then arangkada tsaka gitna. Sa dulo kasi kaya ako nagpalit guys ng ating clutch spring noon, kasi sa dulo kasi ay alam mo yung nagba-vibrate siya na parang kinukulangan ng dulo. As in ano siya, siguro hindi na makaangat yung pinaka belt natin sa ating pulley.
Kaya nagbo-vibrate siya. Naisipan ko na magpalit nun ng clutch spring. So ito guys, kung gusto nyong arangkada, city driving, ito pang city driving. City driving, ito yung mas recommend ko sa mga gusto ng arangkada. So center spring, straight 13, kahit stock pulley man yan, stock clutch spring, okay na to, pang city driving. So kapag gusto nyong mag long distance, siguro kapag medyo kaskasero ka, hindi ko to i-recommend para sa long distance na biyahe. Kasi kapag gagamitin mo siya, mabibitin ka. Pero kapag kakayatan sa inyo, kapag medyo bulubundukin, tapos mabigat yung karga mo, pwede to. Ito yung makakatipid ka lang dito. Tipid upgrade. Tipid upgrade para sa Honda Click na nagsisimula sa panggilid. So okay na yan. So nasa sa inyo naman guys, kung gusto nyo mag-combi, pwede lang din naman. Pero kung gusto nyo talagang experience itong setup na to, pwede naman. So next natin guys, itong stock na kalkal pulley. So kapag ito guys, medyo may pera ka na, medyo kaya mo na mag-setup ng pulley sa iyong sidings, mas recommend ko na gumamit ka na lang ng stock na pulley din kalkal. Hindi ko naman sinasabing hindi maganda yung mga aftermarket, pero based lang sa mga nasasagap nating information about sa mga aftermarket na pulley. May mga aftermarket pulley na mahirap talagang ito, no? So mas magandang gumamit ka na lang ng stock na kalkal pulley para mas madali mo siyang maitono mo. So depende na lang dun sa degree ng pulley mo, kung ilang degree siya. Tapos basta mamaya sasabihin natin yon. And ito, kapag may budget ka na gusto mo na talagang lumakas yung motor mo, ito talaga yung makakapagpalakas sa iyong motor. So stock kalkal pulley 13.5. So by the way, itong kalkal pulley natin ay nabili natin ito sa Shopee kay Burgets kalkal pulley. So ilalagay ko yung link sa description para kapag gusto nyo bumili, automatic na dito na kayo mapupunta. Okay, so ito yung upgrade natin sa kanya. So unahin ko muna yung 1K clutch spring na sasabihin sa inyo. So 1K clutch spring, 1.2 center spring, and kung matatandaan nyo, ito yung flyball na ginamit natin, 11-13 grams na flyball. Then yung top speed natin dito guys ay 114 kph. So nagulat tayo na kaya palang mag 114 kph nitong ating motor. Ito yung average natin, 114 kph, and kaya niyang kaya niya talagang dumulo to 117 kph. Ayan o. So from 14 to 117, not bad na yan guys, kasi laki talaga ng improvement niya. Parang dito lang sa ating 104 to 107 kph. So plus 10 yung difference nila. So not bad na yan sa ating stock kalkal pulley. So ulitin natin guys 1K clutch spring, 1.2 na center spring, 11-13 na flyball, or pwede rin po kayong mag straight 12 dito sa 11-13 na to. Napagtripan ko lang na mas maganda kasing mag-combi para sa akin So hindi ko lang alam sa inyo if magugustuhan nyo. Para sa akin lang to guys. Top speed 114 kph yung average natin, and yung pinaka top nya talaga kapag gusto nyo talagang ilabas yung full performance ng motor, 117 kph. Ito guys, arangkada plus gitna, and sa dulo slightly lang. So hindi naman ganun kalakas dumulo yung ating 1K clutch at 1.2 center spring na 11-13 flyball. So slightly lang, hindi ganun kalakas guys Hindi naman porke na sinabi nating may arangkada, gitna, may dulo na, so slightly lang, kasi dito pa rin siya nakabase sa arangkada tsaka gitna. Ayan, arangkada, gitna lang yan. Kung may tatanong nyo kung pwede nga ba siya sa mga nag-aangkas, okay na okay siya para sa akin, kasi ramdam mo talaga yung bawat piga mo na hindi nahihirapan yung makina ng motor mo. So guys, ulitin ko lang sa Honda Click lang to applicable. So hindi siya applicable sa mga ibang scooter like Honda Beat, Aerox, NMAX. So hindi para sa inyo to Baka mamaya yung setup na to
mamaya tutularan nyo to guys. Hindi, para sa Honda Click lang to, Honda Click 125. Mapa V1, V2, V3, same lang. Ito yung pwede nyong gawin sa setup nyo. Ito guys, punta tayo dito sa isa, stock Calcal pulley 13.5, 1K center spring, 1K clutch, straight 12 na flyball. So ito naman yung gusto nyong makita guys sa video natin. Nung nakaraan na nag top speed tayo, yung gamit natin doon ay naka straight 12, 1K center spring, 1K clutch spring, kasi gusto ko talagang subukan kung okay nga ba tong setup na to. Pero yung panahon kasi noon ay hindi okay. So eto, okay naman kasi may araw, tapos pero maulap pa rin Tapos yung hangin, hindi ko masasabi kung malakas o hindi, kasi kapag nagpatakbo tayo na parang may pumipigil sa atin sa harapan natin, which is nararamdaman talaga natin yan kapag malakas yung hangin, ay medyo nagba-backdown yung takbo natin. Unlike kapag maganda talaga yung sikat ng araw, tapos tanghaling tapat ka nagpatakbo dito, maganda talaga yung pagta-top speed mo. Pero anyway, babalikan natin to guys. Itong ating 1K center spring na 1K clutch, so straight 12. Yung pinaka top speed natin dito ay 114 kph. Then kaya niyang umabot hanggang 118 kph. So itong 114 kph natin guys ay average to. So pansin nyo, itong natin, itong setup natin, pakita ko lang hanggang nung una, except lang to kasi stock pulley tayo dito So dito sa ating 13.5 talagang pinaka-average na takbo ng ating Calcal pulley guys ay 114 kph. Yan talaga yung pinaka-average niya. So bonus na lang itong nakukuha nating 117 up. Ayan Tapos dito ayun pa rin 114 kph yung average natin. Then kaya niyang i-reach yung 118 na top speed. So 'di ba? Napakalaking difference compare dun sa ating stock na pulley. Ayan 109 yung pinaka top speed natin. Ayan, sa 13 grams na boat spring ay stock. Ito. Then ito, yung masasabi natin dito ay arangkada, then gitna. Ayan. Pero kung gusto nyo talaga na mamax talaga yung full potential ng motor nyo, eto na. Eto yung ating mamaw panggilid set. Ayan. Eto talaga yung nakita ko na perfect para sa akin. Tignan nyo naman yung average niya na top speed ay nasa 119. So kaya niyang mag 123 kph. Yan So walang halong to guys, walang halong kasinungalingan ito. So na-try ko to 2 beses. So ito na, i-reveal natin yung ating mamaw panggilid set. So ito siya. So stock na Calcal pulley 13.5, 1K center spring, 1K yan 1K kasi gamit natin dito is RS8. Hindi pa naman tayo nakakapaglagay ng ibang RPM. So 1K center spring na RS8. Ito 1.2 clutch na G-Racing na clutch spring. Ayan, 1.2 yan. Then ito yung halimaw talaga na flyball natin guys, 10-12 flyball, top speed 119 kph, 123 kph yung naabot nating max na top speed, di ba? Pero ito, malakas na sa gas to guys, promise. Malakas siya sa gas. As in, compare dun sa mga na-try natin, ito 1K clutch. Tapos ito yung sa stock spring natin. Malakas na to sa guys. Malakas na siya sa gasolina kung i-compare natin dito. Pero kapag laging full tank naman yung motor mo, hindi mo mararamdaman yung pagka lakas niya sa gasolina. Kung lagi kang nagfu-full tank, madami kang panggas. Eto slightly lang yung arangkada niya kasi naka 1-2 clutch spring tayo. So kapag 1K center spring pinagbaliktad mo yan, madaming madaming nagtatanong sa akin kasi bakit daw baliktad yung clutch spring natin sa center spring natin. Baliktad yung mas mataas kasi 'di ba sa mga nag-upgrade ng panggilid nila, lagi nilang sinasabi na dapat mas mataas dapat yung center spring mo compare sa clutch spring mo.
Pero ito guys, sasabihin ko sa inyo kung bakit ganyan yung setup natin. Sa 1K center spring kasi, once na nag-throttle tayo ng 1K, and dito sa ating 1.2 na clutch spring, hindi pa kasi bubuka yung pinaka clutch spring natin hanggat hindi niya nare-reach yung ating 1,200 na RPM. So, ibig sabihin, kapag ka nag 1K na siya, eto, bumuka na yung ano natin, yung belt natin, pero yung clutch natin hindi pa siya kumakapit para tayong nakalagay sa segunda kaagad. Kaya kapag ka nag throttle tayo, nag top speed tayo, kaya niya tayong dalhin dito sa 119 tapos 123 kasi imagine papaandarin mo siya na nakasegunda na kaagad eh. Ganun kasi yung explanation ko na lang kapag ka naka manual ka na motor, nakasegunda ka na kaagad. So ibig sabihin kapag ka yung kaparehas mo na naka 1K clutch spring, yung kaparehas mo sana na setup na ganito, tapos papalitan niya lang yung clutch spring niya ng 1K, kapag ka arangkada may iwan to guys, promise, may iwan. Kasi natry ko na yan eh. May iwan ka sa arangkada, pero sa gitna tsaka dulo naman may iwan mo siya kasi nakapag first gear na siya, so second gear ka. So ayan, kapag ka nakasalida na siya, so naka second gear na, papasok na agad yung second gear niya. Dito naman sa naka 1K clutch, papasok pa lang yung second gear. So imagine tumatakbo na siya ng almost 80 kph pero nakapagpalit na siya ng gear niya ng third gear, pero yung isa hindi pa siya nakapagpalit. So ganun yung explanation dun. Pero siguro meron pang mas magandang explanation guys na pwede nyong i-comment dito sa comment section para mas maintindihan ng iba, kasi baka mamaya maging complicated yung paliwanag natin. Pero kung magbe-base tayo dun sa sinabi natin dito sa 1K center spring natin, so kapag na-reach na yung 1K na RPM natin dito sa center spring natin, nakabuka na yung belt natin guys, nakabuka na yan. Kapag na-reach na naman yung 1,200 na clutch spring natin, dun naman nakakapit yung lining natin para mapaikot niya yung ating gulong sa likod. Ito, yung ating rear na gulong. Kasi kapag yan, yung pinaka center natin dito, as in bubuka lang siya. So kapag bumuka yan at sumabay yung ating 1.2 na clutch spring, kagad na kagad na marireach mo yung 119 to 123 kph. Ito lang guys yung flyball na nagustuhan natin sa timbang natin. Hindi ko lang alam kung makita niyo ako dito sa salamin. Ayan kung makikita nyo yung katawan natin. Mas maganda siguro tong setup na to guys sa mga mas mapayat pa sa akin. Pwede sigurong 75 kilos, siguro kaya niya siguro madagdagan to hanggang 125. Pero depende pa rin yan guys sa weather condition, sa daan, at syempre dun sa rider kung paano siya pumiga, di ba? Okay, so ito guys, pwede nyong maging reference itong sinabi natin ngayon. So guys, abang-abang lang kayo sa mga next video natin. Yung flyball natin ngayon guys, ito sasabihin natin, dito ko na lang isulat ito. So stock kalkal pulley pa rin yan, stock kalkal pulley. Tapos 1K na center spring, 1K na clutch spring. Ay, bakit sinabi ko na? Okay, so sabihin na natin 1K clutch spring. Tapos yung flyball natin guys, yun pa rin 10-12 na flyball. Then currently hindi pa natin natetest yung kanyang top speed, so i-update ko kayo dito guys, kasi nag-experiment kasi talaga tayo ng magandang setup, yung hindi masyadong matakaw sa gasolina pero may power. Pero feeling ko walang ganun. Walang ganun guys. So ito lang ay experiment lang natin. So bumili tayo ng CRP na 1K clutch spring. So in order natin ay short hook. Pero yung dumating naka long hook naman, kaya okay lang din naman kasi syempre galing tayo ng 1.2 Yung gusto ko sanang ma-maintain dun guys, yung pinakakapit ng lining natin. Pero since okay lang din naman kasi matigas pa rin yung 1K clutch,
hindi naman nagbago yung throttle response ng ating motor. Kaya goods pa rin, pero hindi ko pa siya natatry na i-top speed. Gusto ko nga sanang i-top speed pero may nagbibilad kasi ng mais dito. Kaya for now, yan muna yung masasabi natin guys. So sa mga nagbabalak na mag-upgrade ng panggilid set, check nyo tong video na to guys. Tapos lalagay ko sa description yung full na specification na nilagay natin sa ating panggilid para meron kayong reference. So hindi ko naman sinasabi guys na perfect na yung sinabi natin kasi ako din, hinahanap ko pa din yung tamang tono para sa akin. Pero yun talaga yung pinaka nagustuhan natin na mamaw panggilid set natin. Kung gusto nyo ng slightly lang na arangkada, may gitna, may dulo, pwede yun yung ating mamaw na panggilid set. And nga pala guys, stock pa rin yung ating pipe. Hindi ko pa rin siya pinapalitan. And kung gusto nyo siya marinig na umaandar kapag naka 1K clutch tapos 10-12, ganito siya. So ipaparinig ko na lang sa inyo kasi ano to 1K clutch, 1K clutch spring. So kapag tinrottle natin, so ganito siya. Oh, di ba? Nararamdaman nyo na parang medyo ano siya, medyo ma-RPM pero konti lang. Ayan oh, bago siya aandar, mag-RPM muna ng 1K. Ayan oh. Pero good siya sa mga rider na laging may angkas, tapos pataas yung daan. Pwede kayo mag 1K. Pero tunawan nyo sa bola guys, kasi hindi naman porke na nag-upgrade na kayo ng center spring nyo, natutulin na kagad yung motor nyo. Pwedeng bababa yung top speed, pwedeng tataas. So next video natin, i-explain ko sa inyo yung tamang proseso ng pagpapalit ng flyball and center spring para may idea lang kayo. So yun lamang guys, yun yung mabilisang video natin ngayon kasi hindi naman tayo makapag-test ngayon. At maraming salamat sa mga sumusuporta. Malapit na tayo sa 20K subscriber guys. So hindi ko ina-expect na makakarating tayo dyan, pero dadating tayo dyan. Alright, God bless and ride safe guys.